So ito tayo guys, usapang aircon pa rin ano. May mga customer kasi nagtatanong bakit daw ang taas ng bill nila sa kuryente ano. Bibigyan ko lang kayo ng tips guys kung bakit tumataas ang bill natin. Unang-una ang aircon kapag wala sa kondisyon, malakas talaga sa kuryente yan. Bakit? Kasi yung aircon, kailangan yan, pag sinit natin halimbawa ay 20 degrees, pag na-reach niya yung 20 degrees, kung sa conventional type, dapat mag-automatic yon. Pag sa inverter naman, pag na-reach niya 20 degrees, kailangan ay mag-slow down na yung compressor. Eh, paano kung hindi niya nare-reach? Kasi nga hindi efficient yung cooling niya. Halimbawa, 1 horsepower, dapat nasa around na 10 to 12 square meters lang. Pero hindi lumalamig na maayos. Kumbaga, wala nga sa kondisyon, natural, malakas sa kuryente yon. So, ano-ano pa yung ibang factors? Bawa, maruming-marumi yung aircon, siyempre hindi niya maibato yung lamig. Minsan nagpe-freezing ano pa yan, nagpe-freezing error pa yan pag sobrang dumi ano. Kaya pag nagpapalinis tayo, kailangan sigurado yung maglilinis kasi minsan may naglilinis din na hindi ganong nalilinis talaga. Akala mo malinis na doon sa harapan pero yung likuran at gitna ay maruming-marumi kaya parang barado pa rin. Kaya yon nakakadagdag din, tumataas din ang bill natin kapag gano'n no. Tapos sa bawa yung aircon natin, ba 1 horsepower lang ay nasa 12 to 15 square meters, depende sa nakalagay doon sa aircon, ano, ay ikinabit natin sa sobrang laking kwarto. Halimbawa ay kagaya ng ginagawa ng iba mula sa bedroom, dahil isa lang aircon, eh gusto malamigan hanggang sala, binubuksan yung pintuan. So may kakilala kong ganon, dati ang bin nila nasa around 2.5 lang yata o 3,000. Umabot sila ng 6.5. Kasi nga, syempre, lumaki yung palalamigin niya, di syempre, tatrabaho ng gusto yung compressor. Hindi na nag-automatic pagka ganun, dire-diretso na yon. Kaya, mataas din sa kuryente yon. Ganon din kapag ang setting natin guys, sa totoo lang, dapat doon lang tayo sa setting na angkop lang. Yung katawan natin, kaya niyang, yung hindi na siya mainitan. I mean, kagaya sa akin guys, pag natutulog ako sa gabi, ang setting ko lang ay nasa 24 o 25 degrees lang kasi hindi ko kaya yung sobrang lamig, sobrang ginaw. Lalo na guys, pagka madaling araw, magigising ka, sobrang nanginginig ka talaga, no? So, kumbaga, huwag tayong magsasayang ng energy, ano? Kung kailangan lang naman halimbawa, yung mga ganun lang. Pero kung ang katawan mo talaga ay nasanay ng mga 20 degrees o pababa pa, eh wala tayong magagawa ron. Pero hanggat maaari, ay mag-set lang tayo sa minimal lang, ano? Yung hindi lang tayo mainitan, ano? So, yun yung mga factors na, ano, na dapat nating maintindihan sa aircon, ano? Ganon din guys kapag yung kwartong pinagkabitan natin na aircon ay may mga butas-butas o kaya naman ay ginawa ang bawa isang kwarto, wala talagang ganong division, nilagyan lang ng kortina, no? Wala yun, sisingaw pa rin yun pagka kortina lang. Kailangan mo talaga ay partition talaga, no? Maaring concrete o drywall partition. Kailangan meron siya noon. So, yun yung mga bagay na nagiging dahilan kaya mataas ang bill natin sa kuryente na dapat natin maintindihan. Kaya kailangan, pag wala sa kondisyon yung aircon, kung marumi, palinisan natin. Ngayon kung malinis naman, talagang malinis at hindi pa rin ganun yung cooling niya, pa-check na natin sa technician, baka naman mamaya ay nagbabaray system. So yung refrigerant cycle niya ay hindi ganung maganda, hindi ganung maayos, kaya hindi niya redistribute yung tamang cooling niya, no? So, yun lang guys. So, kailangan yung aircon nasa kondisyon para hindi tataas yung bill natin, ano.